Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Jay Gaton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ba sila kasing sama ng iniisip natin? Kakaibang paraan ni Su Yingxia. Umiling si Han Sanchen. Madaling lamusong sa ilog at bundok, ngunit mas mahirap ang bumaba sa ilog at bundok. Paanong napakadaling gawin ang mga bagay kung ang walang hanggang dagat ay nakatayo sa lahat ng direksyon sa loob ng maraming taon? Sinong hari ang hindi puno ng dugo at paa sa kaluluwa? O naniniwala ba sila na makokontrol ka ni Chando Anteng-Anteng? Tanong ni Bai Xiao sa boses. Ito talaga ang pinakanakababahala na bagay sa puso ni Ivory, dahil lalo na, mas buong kumpiyansa ang kabilang panig sa pagkontrol sa Aaron. Ngunit para sa Aaron, ito ang pinakamahusay na paraan, at hayaan din ang kanyang buong pagkatao na hindi mula sa isang mahabang hininga. Hindi siya makapaghintay. Ang buhay ay hindi isang malaking pakikitungo, bukod pa, ang Aaron ngayon ay napakatiwala sa kanyang sarili, nais na kitilin ang kanyang buhay, mas madaling sabihin kaysa gawin. Isipin dito, Aaron malumanay clenched kanyang mga ngipin, iyan ay upang makita, sa dulo ay ang kanilang kakayahan, o ang aking buhay. At sa isang atek sa oras na ito, si Luruatsan ay tahimik na nakahiga sa shaker, na may puting balat ng ferret sa pagitan ng kanyang mga binti. Hawak niya ang isang kuting na may puting buhok at asul na mata, na may pares ng payat na kamay na marahang hinahaplos ang balahibo ng kuting. Dahan-daang pumasok si Chidream at lumuhad sa harap ni Luruatsan, dinala sila ng mga tao dito. Mabuti, tumanggaw si Luruatsan. Miss, hindi ko maintindihan. Kahit Aaron ang misteryosong lalaki, madali lang siyang patayin sa kakayahan niya ngayon. Bakit ang dami mong ginagawa? Hindi naiwasang tumanggi si Chimeng na tanggapin ang tao. Tinuturuan mo ba akong gumawa ng mga bagay? Kumonekta si Luruatsan sa mga ulap at malinaw ang hangin, ngunit naramdaman lamang ni Chimeng sa ibaba ang napakalaking at walang katulad na presyon. Mabilis na lumuhad si Chimeng, I dare not. Lumiwanag at ngumiti si Luruatsan, I dare you. Kasabay nito, malumanay niyang itinaas ang kanyang magagandang mata, medyo malungkot, ay Luruatsan ay hindi kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi sigurado. Dahil gusto kong gawin ang mga ito, hindi ko matitiis ang anumang pagkakamali. Chimeng, darating ang digmaan. Yang at Liu, na nakadikit sa tuktok ng ating asul na bundok, sino sa tingin mo ang dapat nating suportahan para maging huling tunay na Diyos? Sa babala ngayon lang, hindi na naglakas loob si Chimeng na magsalita pa at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, I dare not talk about it. Bang! Biglang lumipad pa atras ang buong katawan ni Chimeng ilang metro ang layo. Sa sandaling maging matatag ang kanyang katawan, hindi niya napigilan ang isang subo ng itim na dugo. Huwag mong sabihin kapag hinihiling sa iyo na sabihin ito, ngunit sinasabi mo ito kapag hindi ka hiniling. Ibig mong sabihin laban sa akin, hindi ba? Ininom ito ni Luruatsan ng malakas at galit na pinalakpak ito sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pusa ay nagbigay ng isang masakit na sigaw. Mabilis na lumuhad si Chimeng at gumapang sa paanan ni Luruatsan, hindi ako nangangahas, mga nasasakupan ko.
Iniisip ng mga nasasakupan ko na ang pamilya Liu ang pinakamakapangyarihan sa mga pamilyang Yang at Liu. Kasabay nito, ang may-ari ng Liu ang pamilya ay may natatanging kakayahan ng Diyos Fu. Malumanay nang umiti si Lu Ruoxin at marahang hinahaplos ang pusa sa kanyang kamay, ngunit sa tingin ko ang pamilya Yang ang dapat nating suportahan. Hindi naintindihan ni Chimeng, gusto kong marinig mula sa iyo. Bagaman mahina ang lakas ng pamilya Yang, ang pamilya Yang ang pinakamasunurin sa dalawang pamilya. Si Chimeng, aso silang lahat. Gusto mo ba ng masunuring aso na nakakawag ng buntot, o gusto mo ng aso, hindi masyadong masunurin? Tumanggo si Chimeng. Alam niya na ang mga salita ni Lu Ruoxin ay nagpapatalo din sa kanyang sarili. Naiintindihan ng aking mga nasasakupan na ang katulong ay tapat sa dalaga, at hindi kailanman magiging ambivalent. Gayunpaman, kung titingnan ang kahulugan ng iyong Master Zuan, tila mas malapit siya sa pamilya Liu. Siya, ako. Ngumiti si Lu Ruoxin na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos, na may tanda sa kanyang mga mata, si Chimeng ay masunurin na lumapit. Matapos makinig sa susunod na mga tagubilin ni Lu Ruoxin, siya ay natigilan. Kinaumagahan. Ang araw ay sumisikat. Sa oras na ito, ang bulwagan ng Kishan ay nagpatunog ng busina. Napakalakas ng tunog nito kaya niyayanig ang buong mundo. Sa tunog ng trumpeta, ang libong mga disipulo ng Kishan Hall, nakasuot ng formal na damit, armado ng mga sandata, ay pumila at dahan-daang naglakad patungo sa bulwagan. Boom! Mabagal na bumukas ang main gate ng Kishan Hall na may malakas na ingay. Wala sa mga tao sa labas ng hall ang nangahas na sumugod dahil bukas ang pinto. Sa kabaligtaran, sila ay masunurin at nagsasagawa ng inisyatiba na samandal upang mag-iwan ng sapat na espasyo para sa pintuan. Sa oras na ito, dahan-dahan ding lumabas ang mga alagad ng templo ng Kishan na may dalang mga sandata at maayos na slogan. Ang kanilang mga hakbang ay nagkakaisa na parang isang hukbo. Wala pang isang sandali, ang buong bulwagan ng Kishan, mula sa loob hanggang sa labas, ay binubuo ng iba't ibang linya ng mga gwardya ng mga disipulo ng bulwagan ng Kishan. May malakas na ingay na naman. Sa likod ng pinakamataas na pangunahing bulwagan ng palasyo ng Kishan, isang malaking asol na bola ng enerhiya ng tubig ang dahan-daang tumataas, at sa wakas ay tumataas sa kalangitan, na nakikipagpulong sa araw, tulad ng ikalawang buwan, na nagmumula sa napakagandang palasyo ng Kishan, na nagbabantay laban sa palasyo ni Buddha sa ilalim ng buwan at ang walang kamatayang Hall of Buddha sa kalangitan. Nagpalit na sina Guyu at Guri sa isang mahabang asol na gray na kamiseta, at sila ay napakamarangal at matatag. Sa oras na ito, ang lahat ng mga bayani ay isa-isang lumabas sa silid at nagtipon sa bukas na espasyo sa labas ng bulwagan. Malapit sa gate, may mga upuan. Sa labas, naroon ang mga tao na orihinal na nasa labas ng bulwagan. Nakatayo lang sila sa lupa. Sa labas ng bulwagan ng Kishan, mayroong higit sa 100,000 mga tao, at ang mga tao ay napakaabala, mga ginoo at mga ginoo. Ang lahat ng mga paunang paligsahan sa martial arts na ito ay opisyal na natapos. Pagkatapos ng patong-patong na screening, sa wakas ay mapagpasyahan ang nangungunang siyam. Sila ang bubuo sa top 12 kasama ang orihinal nating tatlong pamilya. Simula ngayon, opisyal nang sisimulan ng top 12 ang kanilang kompetisyon, at ang kompetisyon na ito ay magdedesisyon din na ang huling tatlo ay magiging tatlong pamilya sa mundo, in charge of our world. Sa oras na ito, dahan-daang naglakad si Goyu papunta sa ibaba ng gate ng Kishan Hall at sinagot ang boses. Ang tunog ay parang kampana, at ang hininga ay parang drum. Ngayon, salubungin natin ang aming nangungunang siyam. Sa lalong madaling panahon bumagsak ang boses, ang mga trumpeta at tambol ng buong Kishan Hall ay sabay na umawit. Chan Losha, Yang Dingtian, si Liu Ziyo ay pinagkalooban ng dobleng Diyos, ang Panginoon ng pamilyang Chen sa sigaw ni Guyu. Ilang malalakas na lalaki na dahan-daang nagbasa ng kanilang mga pangalan, lumabas ng inner hall, ngunit karamihan sa kanila ay mga makapangyarihang masters, na hindi magiging sanhi ng maraming reaksyon. Sa kabaligtaran, sa hitsura ng Aaron, ang buong kapaligiran ay itinulak sa isang kasukdulan. At ang Aaron ay may parehong paggamot, mayroong dalawang tao, ang isa ay Abbas Xianling, ang isa ay isang lalaki na nagngangalang Miyashi. Nang makita niya ang lalaking iyon,
Biglang sumimangot si Aaron, isa siyang middle-aged na lalaki, bagamat mahigpit ang balot ng kanyang buong katawan, puno siya ng makapangyarihang mahika, ang pinakamahalaga, ang Aaron ay tila nakaamoy ng bakas ng pagiging pamilyar mula sa kanyang debo, pinapanood niyang mabuti ang Aaron. Sino siya? Ang Aaron ay lubhang kakaiba. Sa oras na ito, sa hitsura ng nangungunang siyam. Inihayag din ni Guyo ang mga huling tuntunin ng laro. Kung gusto mong pamunuan ang ating mundo, bilang karagdagan sa iyong sariling malakas na lakas, kailangan mo ring magkaroon ng isang malakas na lakas ng koponan at malakas na apela. Mula nang umiral ang tuktok ng Kishan Mountain, mayroong 3 kakaibang lugar. Sila ay mga totem sa kanilang sarili. Hindi sila ginawa ng tao, kundi likas na utos ng Diyos na tayo, ang 3 bansa sa mundo, ay dapat magtulungan upang lumikha ng. Kinang sa wakas ay sumasakop sa 3 totem ay magiging nangungunang 3 sa parehong oras, nangangahulugan din ito na sila ang magiging bagong 3 pamilya. Sa mga salita ni Guyo, sinundan siya ni Gurey. Siya ay humakbang pasulong at tumayo sa likuran ni Guyo, at idinagdag, ang bawat totem ay maaari lamang sakupin ng isang tao. Ang bawat isa sa 3 totem ay may 3 kakaibang kulay at hininga, at 2 sa kanila ay ilalabas bawat oras. Kung ang mga tao sa totem ay maaaring natural na hinihigop ang mga hiningang ito, ikakabit ang mga ito sa braso ng mananakop, ang bawat hininga ay magkakaroon ng texture na naaayon sa kulay nito. Pagkalipas ng 3 araw, iyon ay 36 na oras, pipiliin natin ang nangungunang 3 na may pinakamaraming texture. Ang kompetisyon na ito ay walang mga patakaran, walang mga paghihigpit, ang lahat ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Pagkatapos makinig sa mga sistema ng kompetisyon na ito, hindi mapigilan ng Aaron na sumimangot. Hindi nakakagulat na ang lahat ay gustong magkaroon ng kanilang sariling kapangyarihan, at hindi nakakagulat na ang malaking kapangyarihan ay gustong makaakit ng maliit na kapangyarihan, at ang maliit na kapangyarihan ay gustong umasa sa malaking kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng kompetisyon, ang walang hanggang sea area at ang tuktok ng asol na bundok ay sasakupan ang 2 totem, at ang huling totem na natitira ay hindi makakapagtanggol. At ito, naging lugar din na dapat labanan. Kung mayroon kang sapat na mga tao at ang iyong kakayahan ay napakalakas, maaari mong hawakan ang totem at maghanap ng iba pang mga katulong upang ipagtanggol para sa iyo. Pero kung single-handed ka, mas mahirap. Maliban kung mayroon kang walang cap-ars na kakayahan, talagang kalokohan ang magmonopoliya ng isang tao. Hindi ito tulad ng orihinal na kompetisyon sa pag-aalis ng kaligtasan. Kukunin lang nito ang bandila. Kahit anong paraan ang iyong gamitin, basta't makuha mo ang mga piraso at bumalik sa tarangkahan ng palasyo ng maayos, ito ay isang tagumpay. Kailangan mong sakupin ang totem at patuloy na manalo ng sapat na texture. May isang paraan lang. Mahirap. Kara-rating lang, lahat ay hindi nang ahas na magnakaw. Nadama ni Aaron na ang sistema ng kompetisyon ay medyo nakatuon sa kanyang sarili. Kasi parang lahat may kanya-kanyang team, pati yung mga puwersang nasa likod nila, at sila. Ang Regal Isolationist. Dati, pakiramdam niya ay hinayaan ng matanda ang kanyang sarili na mangibabaw sa mundo na parang hindi siya malayo sa kanya, pero ngayon parang may pangarap na talaga siya. Ang lahat ng proseso ng kompetisyon ay itatala sa tiyan manggulong sa likod ng templo ng Kishan. Ngayon, nagtakda na ako ng hangganan sa harap mo. Kapag nabuksan ang hangganan, opisyal na magsisimula ang kompetisyon. Ngayon, bumaba ka at sabihin sa iyong koponan para maghanda para sa laro. Sa huling anunsyo ni Guyo, ang tunog ng mga tambol sa bulwagan ng Kishan ay muling yumanig sa kalangitan, na sinundan ng tunog ng mga busina. Sa ilalim ng entablado, ang mga tao, sa labas at sa loob ng bulwagan, ay sa isang kaguluhan, nagpalakpakan para sa mga puwersang sinuportahan nila. Ang Aaron ay bumaba mula sa gate, patungong Bai Shaosheng at Ivory. Kumusta? Kinakabahan ka ba? Kulay ube ang kinakabahang labi ni Bai Shaosheng, ngunit nagpanggap siyang kalmado at inaaliw si Aaron. 3,000 ngiti, okay. Sabik na tumingin si Ivory kay Aaron. Kung hindi talaga posible, hahayaan natin siya. Oo, tumanggo si Aaron. Sa oras na ito, biglang kumulo ang mga tao, lumingon ang ilang tao. Sa oras na ito, sa gate ng Kishan Hall, pinamunuan ni Fu Tian ang isang grupo ng mga disipulo ng pamilyang. Fu walang liwanag sa kanyang mukha, at siya ay labis na pananghinaan ng loob,
na bumuo ng isang malakas na kaibahan sa maraming tao, dahil ang larong ito ay hindi isang masayang kaganapan para sa kanya, ngunit isang hatol sa buhay at kamatayan upang hilahin siya pababa mula sa altar. Tinulungan ang pamilya sa likod niya na maunawaan din ang katotohanan ito. Lahat sila ay nanlumo at walang espiritu ng pakikipaglaban. Bagamat ang hitsura ni Fujiya ay nakaakit ng kaguluhan ng karamihan, maaari lamang itong magdagdag ng isang panipi, dahil ang kanilang pananabik ay halatang higit na pangungutya at paghamak. Sa pagkakataong ito, miserable ang sumusuportang pamilya. Walang Diyosa. Haha, kahit isang lalaking may pangupalakol ay hindi kayang itago. This time, siguradong matatalo si Fujiya, at magiging miserable ang katapusan. I deserve it. Tinutulungan ko noon ang aking pamilya na magpakitang gilas at ipagmalaki ito. Ngayon ay nililinis ko na sila. Haha, sobrang nakakatuwa. Hindi ka mabubuhay sa sarili mong kasalanan. Ang pagtulong sa iyong pamilya ay may araw. Parang mundong pahayagang ito. Sa harap ng lahat ng uri ng panunuya, si Fu Tian ay nakakuyom ang kanyang mga ngipin at ibinaba ang kanyang ulo. Bagamat siya ay sobrang sama ng loob, ano ang magagawa niya ngayon? Si Fu Mei ay mas galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siya malakas ang tingin niya sa sarili ang pugad, ngunit siya ay lumulutang sa labas. Ngunit habang siya ay galit na galit, ang mga tao sa walang hanggang dagat ay lumitaw. Kung ang mainit na palakpakan sa walang hanggang dagat ay kung gayon ang hitsura ng isang tao ay nagalit sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.